Okay, so good day, nurses. Now let's start the discussion regarding the different diagnostic procedure. Okay, so first we have your chest x-ray. Okay, class. Pag sinabi natin chest x-ray, usually this one to assess or check the anatomical structure of our lungs. So ano ba yung mga considerations natin or the nursing considerations if your patient natin mag-a-undergo ng chest x-ray? So the number one nursing consideration bago si patient mag-undergo ng chest x-ray, dapat number one, kailangan remove jewelry or any metal objects. Okay, so kailangan nating i-remove yung mga jewelry. Okay, remove jewelry or other metal object. Okay, so bakit? Para hindi magkaroon ng alteration sa result. Second one, instruct the patient to inhale deeply and hold his or her breath. So, bakit kailangan huminga ni patient ng malalim and dapat i-hold niya yung breath niya? Para sa ganun, magkaroon ng lung expansion. So, always remember, kapag may lung expansion, mas maganda ngayon yung visualization. So, yan yung rationale kung bakit kailangan pahingahin mo si patient ng malalim and dapat i-hold niya lang yung breath niya for a few seconds para sa ganun magkaroon ng lung expansion and mas maganda yung magiging result ng kanyang diagnostic procedure. Okay? So, third one, kailangan nating i-assess. I-assess natin or i-check natin or assess for pregnancy. Okay, assess for pregnancy. Bakit? Because the x-ray has radiation. Okay, yung x-ray natin merong radiation yan. Kapag may radiation, it is a teratogenic effect. Ibig sabihin, harmful siya sa baby. So kapag once na na-expose si mother sa radiation, can cause anomalies. So possible, yung anak mo or si baby, kulang yung daliri niya, wala yung isa niyang kamay. So, possible kulang yung paa niya. So, yun yung mga possible na mangyari if yung mother na exposed na sa radiation during her pregnancy. Okay? That's why, kailangan natin i-assess yung if pregnant ba yung client natin, paano? Paano mo siya i-assess? Hindi ka magbibigay ng pregnancy test. Hindi mo rin pwedeng itanong kay mother, "Mother, pregnant ka ba?" Hindi ganun. So, ang the best na way para ma-check natin kung pregnant si mother, to ask, i-ask mo sa kanya, Ma'am, kailan po yung last menstrual period mo? So, kailangan i-ask mo ang LMP ni mother. Okay? Ask mo yung LMP niya. Kasi dito, ito yung magiging basis mo kung delay ba ang menstruation ni mother. Kasi kapag delay yan, may possibility na pregnant si mother. That's why dapat hindi kalimutan na i-ask kung buntis ba or yung last menstrual period ni mother. So yan si chest x-ray natin. Second one, we have your echocardiogram. Okay? Your echocardiogram, pag sinabi nating echocardiogram, it is a non-invasive procedure.
Okay? Hindi siya, non-invasive procedure siya. So, pag sinabi nating non-invasive procedure, usually, ito ay, so kapag hindi siya, di ba pag non-invasive, usually, hindi naman kailangan ng consent. Di ba? So, non-invasive siya. Bakit? Kasi nga, di ba, parang ultrasound lang din yan. Pero si ultrasound, di ba, yung may abdominal ultrasound tayo. Pero this time, si heart naman na ang tinitignan niya. So, ultrasound siya to assess the cardiac structure and mobility. So, anong gagawin natin? Dapat sabihan mo, okay? Sabihan mo si client na should remain still and in supine position is slightly turned to the left side. Okay? With the head elevated to 15 to 20 degrees. So again, sabihin mo kay client na remain still siya and then ilagay mo siya sa supine position and then dapat slightly turn to the left with head elevated to 15 to 20 degrees. And then, the conduct, so, di ba kapag mag-undergo ng echocardiogram, if ever na may, ma'am, di ba if ever na may hairy, kita na siya? And then, parang ultrasound lang siya. Okay. So, sa ating echocardiogram, so kapag echocardiogram ang pinag-uusapan class, syempre may mga patient tayo na hairy ang kanilang chest. Okay? Hairy ang kanilang chest. That's why instruct or pwede nating i-trim, pwede nating i-shave, or pwede nating i-clip. Okay? Okay? Kapag hairy, wait lang. Hairy ang chest ni patient, anong gagawin natin? Pwedeng i-shave, pwede mo siyang i-trim, or pwede mo siyang i-clip. Okay? So, shave, trim, or clip. Para sa ganun, okay, para mas maganda, pag once na nilagyan mo na siya ng gel, okay, mabilis na lang yung pag-ano mo nung tawag na nito, itong equipment na to, itong parang yung anong tawag na dun sa dun sa maliit, the transducer. Okay, so yun, okay, ito, it's the transducer. Pag MRI, mag-feel. Ito, yan. Ang tawag dyan is the transducer. Okay? That's the transducer. Okay? So, yan si echocardiogram natin. So, diagnose, ano mo lang dyan, nursing responsibility usually, to after ng procedure, syempre, may mga gel yung chest ni patient, so punasan mo siya. Punasan mo siya, and then, ibalik mo siya sa position, comfortable position. Okay? The test takes about 30 to 45 minutes. Okay? It takes to 30 to 45 minutes. So, next natin, we have your electrocardiography. Okay? So, next we have your electrocardiography. Okay? So, si electrocardiography, di ba ito yung ECG natin? Okay? Your ECG. Okay? Your ECG. So, anong gagawin dito? If the patient's skin is oily, scaly, or diaphoretic, okay, rub the electrode with a dry 4x4 gauze to enhance the electrode contact. Okay, kasi 'di ba ididikit mo 'yan. So, ididikit mo 'yan kapag once na oily 'yan, baka ma-possible na matanggal siya. Okay, so kailangan i-wipe mo ng 4x4 gauze. Okay? And then if the area is excessively hairy, clip mo siya.
I-clip mo kapag hairy. So, kung gusto ni patient na i-shave, edi i-shave mo. Okay? Next natin is to remove the client's jewelry, coins, belt, or any metal. Bakit? Bakit kailangan? From the word electro, di ba? Oh. So, baka mamaya, kuryente lang yung pasyente mo. And then, tell the client to remain still during the procedure. Okay, huwag siyang maggalaw-galaw. Bakit? Bakit hindi kailangan gumalaw-galaw? Para sa ganun, hindi ma-alter yung result. Okay? Dapat naka-remain still lang siya. Oh. So, sa ECG natin class, always remember the 3I. Okay? Yung tatlong I natin. So, sa ECG, tatlong I natin, we have your injury. Isang I pa natin, we have your ischemia. And then, your infarction. Okay. So, sa injury class, kapag yung injury, usually class sa ECG, nagkakaroon tayo ng ST segment elevation. Kapag ischemia naman yan class, usually ang result, makakapagkita ka doon ng tinatawag natin na PQRS, P-wave inversion. At kapag infarction naman to, magkakaroon tayo ng pathologic Q-wave. Okay, it's pathologic Q-wave. Meron si VPAA. Address true. Yan. Hindi true yan. Alisin mo kayo true. Okay, so yan lang yung kailangan nating alalahanin or kailangan i-remember kapag ECG na ang pinag-uusapan. Kapag may injury, may possible na ST segment elevation. And then pag may P-wave inversion, ischemia yan. So ano yung ischemia natin? Your angina pectoris. Okay? Si angina pectoris, yan yung possible na makita mo. And then yung tinatawag natin na MI or myocardial infarction, pathologic Q-wave. So, next natin we have your cardiac catheterization. So, when we say cardiac catheterization, class, it is a invasive procedure. Bakit invasive siya? Bakit naging invasive siya? Dahil nag-i-introduce tayo ng contrast dye. Dahil sa contrast dye, kaya naging invasive yung procedure natin. So ngayon, kung invasive siya, kailangan natin mag-secure ng consent. Bakit? Because this contrast dye can cause anaphylactic reaction. Okay, it can cause anaphylactic reaction. At isa sa mga reason or isa sa mga manifestation ng anaphylactic reaction ay difficulty of breathing. Magkakaroon ng difficulty of breathing. Bakit? Because of the release of histamine, which is si histamine can cause constriction. Kaya mahihirapan yung pasyente na huminga ba. Ano ba si histamine? It is an inflammatory mediator. Okay, inflammatory mediator siya. Kaya if in case na merong anaphylactic reaction, nagkaroon ng allergic reaction, isa sa mga binibigay natin aside from your epinephrine, nagbibigay din tayo ng diphenhydramine. Which is the diphenhydramine, it is a fast-acting antihistamine. So when giving your diphenhydramine, we should, okay, isa sa mga side effect niya is sedation. That's why, kailangan, ang priority natin is safety ng client. Okay? So, next natin. So, nagkakaroon siya ng anaphylactic reaction. That's why, kung yung ating contrast dye can cause anaphylactic reaction, before the procedure, kailangan i-ask mo si patient kung may allergy ba siya sa iodine. Paano mo siya ma-assess kung may allergy ba siya sa iodine kapag si patient ay may allergy sa mga seafood?
Okay, sa mga seafood, katulad ng shrimp, crabs, your lobster, your mga, yung, okay. So, yun yung mga example. If si patient na may allergy sa mga ganyan, ibig sabihin may allergy sa iodine. Okay, so wag. Hindi pwede yan kasi can cause anaphylactic reaction because your contrast dye, isa sa mga content niya ay iodine. Then next, we should monitor the vital signs for baseline data. Okay? And then, have the client to void before the procedure. Okay? And then, monitor the PT and your PTT. Diba si PT natin, ano ulit your proton beam time? The normal proton beam time natin ay, ano ulit yung normal proton beam time natin? It's 10 to 13. Okay? 10 to 13 seconds. Kapag yan ay more than 13 or 18 seconds yan, class, that's already a prolong. Prolong yan. Okay? So, yan. Kailangan natin i-check yung coagulation studies. And then, monitor din natin yung ECG ni patient. And then, NPO, 4 to 6 hours before the test. So, kailangan wala tayong ipapakain kay patient or any na ipapasok sa bunganga niya. Bawal siya sa tubig, bawal siya sa food, kahit man yan coffee, kahit yan milk, wala tayong ipapakain. So again, NPO, 4 to 6 hours. Then kailangan din natin i-shave yung groin or the brachial area. Bakit? Kasi dito yung insertion site natin. Dito ipapasok or dito ipapasok si catheter. Okay. So, 'di ba kapag may hair yan, may possible na may microorganism na present diyan. So ngayon, kapag once na hindi ka nag-shave, tapos ngayon in-introduce mo or pinasok mo na ngayon yung needle, possible na yung microorganism na present dun sa hair, pwedeng sumama sa needle. Can cause infection. That's why shave the groin or the brachial area. And after the procedure, bed rest to prevent bleeding on the side and do not flex the extremities. Okay? Do not flex the extremities. Anong gagawin? Extend. So, kailangan nating i-extend. Extend the extremity or hand. Bakit? Para hindi magkaroon ng or hindi ma-impede yung blood flow. Para continuous lang yung blood flow. Kaya kailangan i-extend mo siya. And then, elevate the affected extremities on the extended position to promote blood supply back to the heart and prevent thrombophlebitis. Okay? So, kailangan natin i-elevate yung extremities on extended position para ma-promote yung blood supply pabalik sa heart and maiwasan natin yung thrombophlebitis. So, bakit ba nangyayari yung thrombophlebitis? So, kapag once kasi na right side ng heart, okay, pag right side ng heart ang gusto mong makita or ma-visualize, gagamitin natin yung si femoral vein. Your femoral vein, sino pang ginagamit natin? Your subclavian vein. And your antecubital fossa. Your antecubital vein. Okay, so tatlo yung pwedeng site, okay, ng pag-i-insert natin ng needle. So, kung gusto mo makita si right side, femoral, your subclavian, and your antecubital vein ang gagamitin natin. Paano naman kapag left side? Kung gusto mong makita si left side or ma-visualize, ang gagamitin natin ay yung femoral and your brachial artery. Okay? The femoral and brachial artery. So, paano nagkakaroon ng thrombophlebitis? Remember class, may ini-introduce tayo na contrast dye.
This contrast dye can cause inflammation. Pwede niya ma-irritate yung lining. Okay? Pwede niya ma-irritate yung lining that can lead to inflammation. Remember, pag may inflammation, nagkakaroon ng vasoconstriction. So, pwedeng mag-grease for thrombophlebitis. Pwedeng mag-grease sa thrombus formation. Okay? So, kapag may thrombophlebitis class, that is important na kailangan nating i-check yung neurovascular status. So, kailangan nating i-check yung neurovascular status ni patient mo para malaman mo if may thrombophlebitis ba siya. Paano ba natin malalaman if may thrombophlebitis? Ano yung pathognomonic sign natin? Your Hohmann sign. Your Hohmann sign, it is the pathognomonic sign for your thrombophlebitis. Paano nangyayari si Hohmann sign? Kapag once na flex mo, okay, flex mo yung paa ni patient mo, and then may naramdaman siyang pain doon sa back ng kanyang tuhod, that is already a positive for Hohmann sign. It is an indication na merong thrombophlebitis si patient. And then, monitor the VS, especially the peripheral pulses. So ngayon, the normal peripheral pulse natin, di ba may grading to? May grading kasi si peripheral pulse natin. So si peripheral pulse natin pwedeng 0, positive 1, positive 2, positive 3, and positive 4. So, normal natin is 2. Kapag yan ay 0 to 1, okay? 0 to 1, pwedeng indication na yan ng thrombophlebitis kasi weak na yung pulse. Pag 1 yan, weak yung pulse natin. Kapag 0 naman yan, class, ibig sabihin wala na siyang pulse. Okay? So, ano bang indication ng pulse natin? Class, kaya tayo nagkakaroon ng pulse, ibig sabihin, meron pa ring blood supply. May nakakadaan pa rin na blood supply dyan sa part na area na yan. So, kapag once na may thrombophlebitis class, nagkakaroon kasi ng blockage. So, hindi nakakadaan yung dugo. So, pag hindi nakadaan yung dugo, ibig sabihin, wala or negative yung magiging pulse ni patient doon sa may affected extremities. Paano naman kapag mahina? Ibig sabihin, may dumadaan na dugo pero konti lang. Hindi ganun kadami. That's why nagiging weak yung pulse ng pasyente mo. Okay? So next natin, we should apply pressure dressing over the puncture site. Bakit? To prevent bleeding. So kailangan mo ng pressure dressing to prevent bleeding. And then next, monitor extremities for color, temperature, tingling sensation, or for impaired circulation. Ito na yung tinatawag natin na neurovascular status. Okay? So, kailangan nating i-check or i-assess yung neurovascular status ni patient mo. Ano yung titignan natin? First, we have the color. Second one is skin temperature. Third one, we have your capillary refill. Then, your peripheral pulse. And lastly, your sensation. So, ito yung mga kailangan natin i-check sa neurovascular status. If si patient, okay, kung ang color ng skin niya ay pale, kapag pale yan class, may possibility na may thrombophlebitis. Okay? So, ano pa? Yung skin temperature niya, pag yung skin temperature niya cold to touch. Okay, cold to touch, may possible na thrombophlebitis yan. Bakit? Diba? Always remember na isa sa mga function ng ating blood, okay, to regulate the body temperature.
Siya yung nagre-regulate ng body temperature natin. So kung walang makadaan na dugo doon, walang magre-regulate ng body temperature, kaya babagsak ang temperature ni patient doon sa affected extremity. Kaya lalamig siya. Okay? And then the capillary refill time. Kapag capillary refill time, less than 3 seconds. Normal capillary time natin, less than 3 seconds. Pag yaan naman ay more than 3 seconds, that's already a abnormal. Okay? Pulse natin, di ba? Ang sabi ko, positive 2 ang normal natin. And then the sensation, yung tinatawag natin numbness. Okay? Pag may numbness, tingling sensation or yung paresthesia. Okay? The tingling sensation. Okay, it is an indication na nagdi-decrease yung perfusion doon sa affected extremities. Okay, so kailangan when assessing pulse, it should be distal. Okay, dapat distal ang ginagamit natin. So kapag once na ang ginamit mo, okay, brachial artery. Kung brachial artery ang ginamit natin, kailangan mong i-assess yung distal sa kanya, the radial and ulnar. Check mo ang radial and ulnar pulse niya. Kapag once naman ang ginamit mo ay the femoral artery, ano ang i-assess natin na pulse? I-assess natin yung dorsalis pedis. Okay? So, ang i-assess natin ay dorsalis pedis. Ano pa? Aside from your dorsalis pedis, anong pulse pa ang kailangan nating i-assess? Okay? So, i-assess natin si dorsalis pedis and your posterior tibial. Dorsalis pedis and posterior tibial. So, yan yung mga pulse na kailangan natin i-assess. Again, when assessing the pulse ng patient, it should be distal. Anong distal? Malayo. So when assessing or kapag ginamit ay brachial artery, we should assess the radial and ulnar artery. When we use femoral artery dyan ka nag-introduce or dyan yung insertion site mo for your contrast dye, gagamitin natin yung malayo sa kanya, sino? Dorsalis pedis and the posterior tibial. Okay? So yan yung mga neurovascular status na kailangan nating i-check kay patient para sa ganun, ma-rule out natin or ma-assess natin if may presence pa ng thrombophlebitis. Okay? So, yan yun. So, usually class, ginagawa natin itong cardiac catheterization. So, anong mga sakit indications? Saan natin siya ginagamit or anong mga cases? First, we have your angina pectoris. Okay, myocardial infarction. So, ginagamit natin sa angina pectoris and myocardial infarction. Bakit? To identify the exact location of the occluded vessels. Chine-check din natin the
the damage of the vessel and okay, so kaya yung kailangan indication for angina pectoris and myocardial infarction. And ano ang ating priority? Priority natin ay bleeding. We should prioritize the bleeding. Bakit? Basta lahat ng may procedure na may pinapasok kang needle, priority mo dyan ay bleeding. Okay? So, ang priority dyan, bleeding. Basta lahat ng may pinapasok. So, ngayon, pag once na bleeding ang iyong priority, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Apply pressure dressing. We need to apply pressure dressing. Okay? So, class 1, kapag once na mag-i-introduce tayo, okay, kapag i-introduce natin yung needle, usually class, meron tayong guide o na x-ray. Para sa ganun, may hit talaga natin. At, okay, may hit talaga natin yung vein or artery ng patient mo. Okay? So, yan. Next natin yung MRI natin. Okay, si MRI or your magnetic resonance imaging. So, ito, okay. So, class, sabi natin kanina sa chest x-ray, bawal sa mga buntis. Ito naman ay kapag buntis si patient, MRI ang ginagamit natin. Okay, for pregnant client. It is the safest. Okay, safest. Bakit? Gumagamit ba tayo ng radiation? Hindi. Hindi tayo gumagamit dito. From the word itself, magnetic. 'Di ba? So, magnetic. Mga magnetic ang ginagamit natin. That's why, okay, that's why ang kailangan natin dito, so sa MRI natin, secure consent. Okay, secure consent. Bakit? Bakit kailangan secure consent? 'Di ba? Kasi may mga patient tayo na takot sa closed, okay? 'Di ba? May takot sa mga closed na places, 'di ba? Your claustrophobia. Okay? So class, pag MRI, kailangan i-secure yung consent. Bakit? Bakit siya kailangan i-secure? May mga patient kasi tayo, class, na may claustrophobia. Okay, your claustrophobia. Pag sinabing claustrophobia, sila yung mga takot sa mga closed spaces. May takot sila sa mga closed spaces. So, anong gagawin natin if yung patient natin may claustrophobia siya tapos mag-a-undergo siya ng MRI? Sa MRI class, closed space yun. So, anong gagawin mo? Possible na pwede tayong mag-administer ng sedatives. Patulogin mo muna yung patient mo para sa ganon, pag once na nag-undergo siya ng MRI, hindi siya magkaroon ng claustrophobia. Okay? So, calm lang siya kapag once na nag-undergo ng MRI. Okay? So, usually, itong MRI, ito yung may tunog-tunog, ma'am, no? Diba? May tunog siya. Parang drum. Okay? So, si MRI, parang drum-like siya. Kaya parang matatakot ka talaga dito. So, parang may drum siya, chuchunes. Okay? So, the procedure will last for 45 to 60 minutes. Okay? So, ayan yung sabi ko, assess for claustrophobia. And then, remove all metal items. Bakit? Gumagamit tayo? Magnetic. So, bawal yung may braces. Bawal. Kung gusto mo matanggal yung ngipin mo, go. Bawal din yung may mga implants. Kapag pinalitan yung kanyang, for example, nagkaroon ng fracture. So, may dislocation. Tapos nilagyan ng stainless, bawal yun. Ano pa? Kapag once na may valve replacement, bawal din yun. Okay? Bawal yun, MRI. So, anong pwede natin gamitin? Kung gusto mo, CT scan. Okay? So, yun. So, MRI is the safest. Diba, ma'am? Safest siya for pregnant client. MRI, it's kasi hindi naman tayo gumagamit ng radiation dito.
Diba? So, hindi siya gumagamit ng radiation. Okay? Tell the client that he will feel nothing but may hear noises. Ito na yung sinasabi ko, yung drum-like ang maririnig mo dito. Client with pacemaker, prosthetic valves, implanted clips, wire are not eligible for MRI. Contraindicated. Okay? It's contraindicated. And then instruct the client on feeling of warmth or shortness of breath if contrast medium is used during the procedure. So kapag once na may mga client din na ginagamitan na contrast medium or your dye, yung dye na tinatawag natin. Okay? And then tattoo pigments, body arts, eyeliner, eyebrows, or lip liner may contain metals which create electrical current that can cause redness and swelling to a first-degree burn at the site of the tattoo. Diba? May mga tattoo kasi na ginagamitan ng metal content. So, ito yung mga tattoo na ito yung mga makikintab. Ito yung mga makikintab. So, sila yung may mga metal content. So, bawal sila na mag-undergo ng MRI because can cause burn. Can cause burn doon sa may part ng may tattoo. Okay? So, bawal yan. Okay? So, MRI. So, we're done with diagnostic procedure. Now, proceed tayo sa... Patapos na ako, ma'am. Go. So, now proceed tayo sa ating anatomy and physiology. Okay? So, sa anatomy and physiology natin, so meron tayong tinatawag na heart wall. Okay? So, usually, class, meron tayong 4 chambers ng heart natin. Right atrium, left atrium, right ventricle, and your left ventricle. Okay? So, ngayon, puntahan lang natin yung dalawa. The right side and the left side. So, when I say right side, it carries deoxygenated blood. When I say left side, it carries oxygenated blood. Sa heart wall naman, class, okay, your heart wall, meron tayong, first we have your pericardium. Okay, it's your pericardium. When I say pericardium, it is the outermost covering ng heart natin. So, siya yung pinakalabas. Okay? That is the pericardium. Sa pericardium natin, meron tayong dalawang type. We have your fibrous pericardium and your serous pericardium. Si fibrous pericardium, class, ang function ng fibrous pericardium natin to prevent overdistension. Okay, your fibrous pericardium, ang isa sa mga kanyang function to prevent overdistension. Okay? To prevent overdistension para hindi daw ma-overdistend. So, kung ganyan lang dapat kalaka, kung hanggang saan lang yung size ng contractility ng patient mo or kung saan lang pwedeng mag-expand yung heart niya, hanggang dun lang dapat. That's why, yan yung function ni fibrous pericardium natin. Next, we have your serous pericardium. Si serous pericardium natin, class, it is the inner, okay, na part ng ating pericardium. So, usually, a layer of serosa. Okay? Layer of serosa. Okay? Serosa or parietal layer si ating pericardium. So, okay? Next natin, we have the second layer. We have your... Ano na ba yung second layer? The epicardium. Okay? The epicardium or the visceral pericardium. Example ko, sir, say, yung ginawa ni... Yes, ma'am. Tinatawag natin siya na visceral pericardium. So, always remember, class, na kapag once na narinig or na-encounter nyo si visceral, agad-agad yan. Pag visceral yan, class, ay covering yan. Covering ng organ.
Okay? Covering ng organ, si visceral pericardium. So, siya talaga ang pinaka-cover ng heart natin, your epicardium. The third layer, ito yung pinaka-makapal, your myocardium. Okay? Si myocardium natin is made up of muscles. So, diyan mo makikita yung muscle, kaya siya makapal. Kaya nagko-contract or may ability to contract yung puso mo because of that muscle. Yan si myocardium. And last natin, we have your endocardium. Si endocardium natin, ito yung pinaka-innermost layer. So, inner layer ng heart. So, when I say inner layer, siya yung nasa loob. Okay? Usually, si endocardium nyo gawa sa endothelial cells. Siya yung pinaka-smooth sa lahat ng layer ng heart. Okay? Your endocardium. I forgot. In between your pericardium and epicardium, there's an space. May space. Tinatawag natin na pericardial space. Si pericardial space, sa loob niyan, merong pericardial fluid. And that pericardial fluid, isa sa mga function niya is to prevent friction. Dahil yung puso mo is gawa sa iba't ibang layer, kapag nag-contract yan, class, pwede magkaroon ng rub. Magra-rub yan. So, try mo na lang yung kamay mo. Diba? Yung kamay mo kapag nirarub mo siya, diba nag-iinit siya? Yung init na yan can cause injury sa ating lining ng ating heart. At kapag nagkaroon ng injury, that can lead to inflammation. At kapag may inflammation yan, class, pwede na every time na nagko-contract yung puso mo, magkakaroon tayo na or magkakaroon ng pain. Okay, magkakaroon ng pain. Kaya nga, di ba, pag nagko-contract yung puso mo, walang pain because of the pericardial fluid. Nag-a-act siya as lubricant. Okay? Nag-a-act siya as lubricant ng ating puso. So, yan yung heart wall natin. Next naman natin, puntahan natin your conduction system. Okay? Si conduction system. Okay, sa conduction system natin, meron tayong 5. Okay, first we have your SA node. Second one, we have your AV node. Third one, we have your bundle of His. Next, we have your left and right bundle branches. And lastly, we have your Purkinje fibers. Okay, so this is the conduction system. When I say conduction system, it is the mechanical activity. Okay, mechanical activity ng heart natin. Okay, so siya ang dahilan kung bakit may contractility. So si conduction system natin yan. Bakit, paano? Wait lang, mag-insert lang ako ng picture. Sir Joshua. Meron, ma'am. Siya na lang magbanda na. Okay.
So ngayon, ito yung conduction system natin. First, this color yellow dito, that's your SA node. Okay? That's your SA node. Ito. Wait lang, gamit ako ibang kulay. Yan. This one is your SA node. This one is the AV node. This one is the Purkinje fibers. Ito naman yung left and right bundle branches. And this one will be your Purkinje fibers. Itong portion na ito is your Purkinje fibers. Okay? Again, SA node, AV node, bundle of His, left and right bundle branches, the Purkinje fibers. Okay, that's your Purkinje fibers. Ngayon, si SA node natin, it is the natural pacemaker. Okay. Okay, siya yung natural pacemaker natin. Okay? So, pag sinabi nating SA node, kaya niya mag-fire ng 60 to 100 beats per minute. From the word natural daw, it's primary pala. Sorry, it's primary. Okay? From the word primary, ibig sabihin sa kanya nang gagaling. Sa kanya nang gagaling or sa kanya nag-i-start yung electrical impulse. So ngayon, pag once na may SA node class, sa kanya nag-i-start yung ating, what do we call this one? Sa kanya nag-i-start yung kanyang impulse. So ibig sabihin, pag hindi na nag-function si SA node, hindi na ba titibok ang puso mo? Definitely no. Pag hindi na nag-function si SA node mo class, magfa-function pa rin si AV node. Bakit? Dahil si AV node nyo, pwedeng gumawa yan ng 42 okay, 42 50 or 60 beats per minute. So, ibig sabihin, kahit hindi nagpa-function si SA node mo, titibok pa rin yung puso mo. Bakit? Kaya niyang gumawa ng 40 to 50 or 60 beats per minute. Okay, kaya niyang gumawa ng 40 to 50 beats per minute. Kaya nga, di ba, ang normal heart rate mo 60 to 100 dahil dito kay SA node. Pero dito, pag AV node na yan, di ba, pag bumaba na siya sa 60, may problema na. Bakit? AV node na ang ginagamit natin. Okay? So, wait lang class. Puntahan ko lang yung ECG natin. First section na po yan, ma'am. Ay, hindi po tapos yung sa yan. Ay. Ba't di na tinapos, ma'am? Hindi ko nga alam sa kanila. Gusto sa atin silip yung ginagawa ko. Yung pandel na ng mga si Joshua. Pero si Ma'am Edverdy mamaya, bahala na siya. Siya na ang overall in charge. Okay. So, balikan natin ito. So, sa ating ECG class, meron tayong tinatawag na P-wave. Ay, good afternoon, sir. Ay, sir. Q-wave, Tapos pala. R, S, T-wave. Okay. So, we have your PQRST. So, ano ba nangyayari dito sa ECG natin? Again, class, si ECG natin from the word, di ba, electro. So, ano ang ginagawa niya? It measures the electrical conductivity or activity ng ating puso. So, again, yaan yun. Kaya na tayo nakakabuo ng waveforms. Kaya tayo nakakabuo ng waveforms because of the electrical conductivity ng ating heart. Okay. So, ngayon, paano ba tumitibok ang puso natin? First, si SA node natin. Si SA node natin, kaya niya mag-fire ng 60 to 100 beats per minute. Sabi natin sa kanya mag-i-start yung impulse. So kapag once na nag-fire si SA node natin, ang mangyayari dito, anong mangyayari kay SA node, ma'am? So anong mangyayari pag nag-fire si SA node? Magko-contract si
atrium natin. Bakit? Andito siya sa right atrium mo. Andito siya sa right atrium mo. Kaya kapag nag-fire si SA node, magko-contract si atrium. Kaya ang first activity ng ating puso, magkakaroon ng atrial depolarization. Okay, it's atrial depolarization. The next natin class, pag pinasa niya na yan kay AV node, si AV node in between. Andito pa rin siya sa may right atrium natin. So again class, pag nagkaroon ng atrial depolarization, okay class, usually class pag nagkaroon ng atrial depolarization, ayan, may pa-wave siya. 'Di ba? May pa-wave siya. Okay. So ulitin ko class, nag-fire si SA node. Pag nag-fire si SA node, magko-contract si atrium. At pag nag-contract si atrium, tatawagin natin yan na atrial depolarization. Kaya sa ating ECG class, meron tayong P-wave. May P-wave tayo. Bakit? That is an indication na nag-contract si atrium. Okay? Atrial depolarization, nag-contract si atrium. Ngayon, ipinasa ni SA node kay AV node. Ipinasa niya kay AV node. Si AV node naman ngayon, kung mapapansin mo, flatline. Flatline after ni P-wave. Bakit kaya may flatline? So, kapag flatline class, ibig sabihin, walang ginagawa si heart. At-rest siya. At-rest si puso mo. So, bakit? Bakit kaya at-rest siya? Etong at-rest na yan, ito yung time. Okay? Binibigyan niya ng oras para mapuno si ventricles. Para mabigyan ng time mapuno si ventricles. Kasi kapag once na nagkaroon agad-agad ng contractility, kokonti lang yung dugo na laman ni ventricles. That's why kailangan may feeling time. Kailangan punuin muna si ventricles bago siya mag-pump. Para sa ganon, madaming dugo ang ma-distribute sa katawan ng isang tao. Kaya may feeling time tayo. And then next, we have your QRS. Pagpunta kay AV node, dadalhin niya ngayon yan kay bundle of His, kay left and right bundle branches, papunta kay Purkinje fibers. Pagpunta kay Purkinje fibers, that's the time na magkakaroon ng contractility si ventricles. Ready to pump na siya. Bakit? Puno na siya. Kaya sa second activity natin, magkakaroon ng ventricular depolarization. Magkakaroon ng ventricular depolarization. Nag-contract na si ventricles. Kaso ang problema natin class, QRS. Si QRS kasi tinatawag siyang QRX complex. So kapag complex yan class, okay, QRS complex. Okay? So again, P wave, T wave. Pag P wave, atrial depola. QRS complex, from the word complex, hindi lang siya iisa. Possible na 2 or more. So, dalawa ang nangyayari kapag QRS complex class. Ano yun? Nag-contract si ventricles at kailangan mag-relax ni atrium. So, merong ventricular depolarization and atrial repolarization. Magkakaroon ng atrial repolarization. And then next natin, the third step. Okay, yung third activity na mangyayari sa puso mo. Okay, we're done with your QRS. Next na natin your T-wave. Si T-wave natin class, di ba? Bakit kaya may pa-contractility? Bakit kaya may pa-contraction si T-wave? Eh kapag T-wave dapat, it is ventricle or ventricular repola na yan class. So, dapat kapag once na T-wave, dapat ventricular repolarization. Pag sinabi nating repola, magre-relax na si ventricle mo. Bakit? Nag-contract siya. Pero bakit may pa-contractility or may pa-contraction
sa ECG tracing natin. Dahil class na mas mataas or mas malakas yung force ng contraction ni ventricles compared kay atrium. Kaya dahil sa sobrang lakas ng contraction ni ventricles, nung siya ay magre-relax na, hindi na kaya. Kaya nag-contract, may pa-bouncing back effect hanggang sa tuluyan na siyang mag-relax. That is your ventricular repolarization. Okay? So yan yung mga yan yung ating the anatomy and physiology of our heart. Okay? So don't forget, God bless everyone.